Hello guys! Good afternoon. My name is Rosalinda. I am OFW in Hong Kong for 14 years but hindi na po ako OFW for 6 months ago dahil nag-for good na po ako. At gusto ko lang pong i-share kung ano yung experience ko ngayon. At nandito na po ako sa Amerika kasama yung aking asawa. So gusto ko lang pong i-share yung ginawa kong pagpaprocess, kung paano po ako pumasok dito sa Amerika at paano po ako nagpakasal dito sa Amerika at paano po ako nag-process nang hindi po dumaan sa attorney. Kaya gusto ko lang pong i-share yung experience ko at today is March 20 is my medical examination dahil request po ng USCIS for my green card permanent. So gusto ko lang pong i-share yung ginawa namin for processing na hindi kami dumaan ng lawyer. So at ngayon dahil nga may mga banid pa yung aking balat dahil nga yung kinunan pa ako ng blood test at yung 4 na injection at saka kabila yan kaliwat kanan dahil yun po ang request ng USCIS for medical. So ngayon request po ng medical for my permanent resident. Kaya gusto ko lang pong i-share kung ano ba yung ginawa namin for step by step na hindi na kami dumaan ng lawyer. Kaya ngayon, aray-aray muna ako ngayon. Kaya hindi mo na. Pero gumagawa ako ng video kasi gusto ko lang yung i-share yung nagiging experience ko dahil nga nag-medical na po ako dahil po yun po ang request ng USCIS. At dahil po galing ako sa Hong Kong ng 14 years at dahil kailangan ng vaccination record ay hindi na po accept yung record ko sa Hong Kong dahil po nung last kong vaccine ay 2022 ay kailangan po ng vaccine para sa USCIS ay 2023 and 2024. So ngayon, nag-vaccine ako dahil yun po ang kailangan. So ngayon, balik po tayo sa topic kung ano ba ang ginawa ko at bakit ako nakapasok ng Amerika. Okay? Kaya gusto ko lang i-share yung experience ko na hindi naman kami nagmamadali pero dumating din yung panahon na ito na nga at nandito na ako sa Amerika at nagpakasal kami dito at i-share ko din kung paano ba ako na-approve ng US visa as a tourist. Noong 2018, nag-apply ako ng tourist visa ay na-approve ako for 12 days lang. Kaya, pumasok ako dito ng Amerika 2018, tapos nakabalik uli ng 2019, tapos hindi na ako nakabalik dahil nung pandemic ay 2020, 21, 22. So hindi na po ako nakabalik na mag-travel at hindi po kami nag-map ng aking farm dahil nga nag-ingat lang kami kasi ayaw namin na yung mag-travel tapos mayroong quarantine kaya tinitiis namin na 3 years hindi kami nag-meet pero bilang isang long distance ganoon naman talaga kung kaya nating magtiis, maghintay hanggang matapos yung COVID at dumating din yung panahon na 2023 ay nakapag-travel uli ako dito at nag-for good na po ako sa Hong Kong for 14 years and I wanna say thank you to my boss for my boss in Hong Kong at for 14 years at unexpected na binigyan ako ng LS at siyempre hindi ko inasahan yun and I'm so blessed na nakatanggap ako ng 14 years LS kaya bago ako umalis na mayroon akong hawak na gano'n. So siyempre malaking bliss na yun dahil nga yung pinaghirapan mo mayroon kang natanggap. Iyon na yung sinasabi sa training kapag mayroon kang amo na matagal na so makakatanggap ka ng malaking pera. Parang ito na nga yung experience ko. So, unexpected receive na hindi ko akalain na bibigyan ako ng amo ko. At nagpaalam naman ako ng mabuti na mag-for good na ako. Pero, yun nga mag-for good ako. Sa Pilipinas naman talaga ang plano namin na mag-move. Ngayon, nung nandito na ako at nag-iba yung ihip ng aking farm. Kaya gusto niya na dito na lang muna kami magpakasal. Pero, pinaplano muna naming mabuti at inaalam muna namin kung ano yung mga kailangan namin kasi hindi basta-bastang magpakasal na gano'n ang
gamit kong tourist visa. Pero kailangan po natin alamin muna kung ano ba yung mga bagay na dapat natin alamin bago po tayo pumasok sa ganyang sitwasyon, lalo pagdating sa green card at saka mga proof of evidence. Kaya yung isi-share ko kung ano yung experience ko na hindi kami gumamit ng lawyer at ngayon medical na namin ko pala hindi namin. So medical ko na. So, dahil nga yun ang request ng USCIS. At ngayon, pumasok ako dito ay September 8, 2023. At siyempre, 6 months allowed akong mag-stay dito sa Amerika bilang isang tourist. At nagpakasal kami ng December 8. At kinabukasan, siyempre, birthday ko na sa Pilipinas. Kaya, double celebration naman. Kasi yung 8 dito sa Amerika ay 9 sa Pilipinas is my birthday. So ngayon nagpakasal kami dito sa Amerika at after 2 months nag-process kami ng adjustment of status. At good news dahil nag-send kami ng all document sa USCIS is February 7. Tapos, na-receive ng USCIS is February 9. So, mayroon akong kudigo para hindi nga ako magkamali. Dahil nga, sinisave ko lahat ng mga information ko para hindi ako mamali kung ano yung mga nare-receive namin pagdating sa processing. Kasi nga, pinaka-importante din yun yung, alam mo yung nagpa-process kayo, may kaba, o baka kasi hindi kami dumaan ng lawyer dahil nga, siyempre, hindi basta-basta na pag mag-lawyer is very expensive. Siyempre, pag alam naman natin at alam ng asawa natin kung paano mag-process, pwede namang sarili. Basta ang importante, complete po yung document ng asawa. Kung ano yung mga kailangan sa USCIS, mayroon po tayong mai-provide galing sa asawa at sa kabilang sa akin na misis na niya ako. So ngayon, nag-send kami sa USCIS February 7. Tapos na-receive ng USCIS is February 9. So na-receive yung document namin ng February 9 at pagkatapos February 21 nakatanggap kami ng received notice of action I 797C sa aming mailbox. So ibig sabihin po ay receipt case type I-130 petition alien relatives in receipt type I-485 application to registered permanent of adjustment status. And also receipt type I-765 application employment authorization. So ibig sabihin nag-apply kami para pwede rin po ako magtrabaho. Siyempre, hindi lang naman puro tambay, parang ganon kasi nakaka-boring din pag walang trabaho. So, sinabay na namin yung para sa working permit. So, ngayon, nakatanggap kami ng 3 liters. 3 liters, yung isa para sa petition from my husband, nakalagay sa address niya, pangalan. At saka ito namang dalawa para sa akin, yung I-485 para sa permanent resident at saka sa authorization for working permit. So, bali tatlo yung na-receive namin noong yung February 21. So, ngayon, February 21, naka-receive ulit kami sa mailbox namin ng biometric schedule is March 2. So, yung March 2, na-receive namin yung for biometric schedule, hindi po umabot ang schedule namin dahil nga araw-araw ko naman pong chine-check yung mailbox namin pero wala po talagang letter na dumating. So ngayon po, ang schedule namin for biometric ay March 1. Tapos dumating yung letter from USCIS for biometric schedule is March 2. Ngayon tinawag po namin sa USCIS pagka Monday dahil nga Sabado ay close naman. So, tinawag namin, re-schedule namin. So, after 2 days, nakatanggap ako sa case kong online na mayroon silang ipapadala sa yung request of proof evidence. So, ito na nga yung dumating. So, may dumating
sa sa mailbox ko, yung proof of evidence sa online ko ay March 7 hanggang March 22. Kung wala kaming matanggap ng later, so i-check pa namin doon sa online. So ngayon, may natanggap kami sa mailbox namin. Yan yung proof of evidence request. So ito yung I-485 application for register permanent adjustment of status. So ito yung medical ang natanggap namin. So ngayon po ay mayroon po akong mga ban-ed dahil nga po 4 po yung ginawa sa akin plus yung may blood test. So naka-schedule kami today is March 20 ang schedule namin. So ngayon tumawag kami sa USCIS para nga re-schedule namin. So mag-antay kami after result ng yung medical ko. So after 1 week. So after 1 week, isi-send namin yung medical ko sa USCIS dahil nga meron na akong record from USCIS dahil yun po ang request nila. So mag-antay po ako kung ano po yung ilalagay sa online case ko, kung ano yung kasunod doon. Kasi yung biometric namin ni-reschedule. So kailangan mag-antay muna kami kung ano yung sasabihin ng USCIS doon sa aking record. Dahil nga ang kasunod kasi ay yung medical ko. So after medical, mag-antay po uli ako ng biometric for my finger para makita na yung record ko doon. Kaya pag masin na po namin yung masin po namin yung resulta, so mag-antay na po kami doon para sa biometric. Kaya mag-antay lang po kami. So ngayon, so ito yung letter na natanggap ko for my biometric, but hindi po umabot. Pero no problem dahil nga reschedule, tumawag na kami. So kailangan pag makatanggap kayo at hindi kayo naka-attend, kailangan pong itawag kung nagpalit pa tayo ng address or hindi. So ito na yon. So may nakatanggap kami. And then may natanggap kami at ito na yung request ng USCIS for medical. So nandito lahat yung kailangan para sa akin kung ano yung gagawin medical. Tapos may deadline po dito, 87 days ang deadline dito. Pero hindi na namin kailangan 87 days antayin kasi mayroon namang available for medical, kasi mayroon namang 10 surgeon na yung pwede kang tumawag kung saan yung mas mabilis na mas maaga yung appointment for medical. So nakakuha kami ng March 20 and today is March 20. So I am done for medical. That's why I have a band-aid for my injection. So I have 4 dahil nga hindi na pwede yung vaccination ko sa Hong Kong for 2022. Kaya kailangan ko po ng panibago at saka yung mga iba pa. So ngayon natapos na po kami today, and of course magantay pa kami ng 1 week. Kaya good news po dahil nga po hindi kami gumamit ng lawyer. Kami lang at saka ng aking asawa, nagpo-focus lang kami. Pero bago po kami nagpasa ay 2 months po kaming nag-focus kung ano ba talaga mga kailangan namin sa mga document namin, sa pag-process namin. Hindi kami nagmamadali for 2 months kasi inayos talaga namin yung pinaka-importanting mga document kung kumpleto ba kami, at saka yung direct kasi kaming nagpakasal dito, so lahat ng kailangan yung kailangan namin complete. So yun nga, 1 month and 11 days lang po naka-receive na po kami ng ganun. At ngayon ay medical ko na. Pero magantay pa rin ako kung ano ba yung next na ipapadala. Pero it's big help and good news dahil nga for 1 month and 11 days nakatanggap na po kami ng ganitong liter na 5 liter. So ibig sabihin is good news na po ito na sa
pag-process namin dahil nga 5 na. So bali ito yung petition for my husband at saka ito yung I-765 for my working permit at saka yung for my green card, permanent resident, at saka ito yung para sa biometric pero nire-schedule namin. At saka ito yung para sa medical. So, excited na po ako sa susunod naming matanggap dahil nga good news na po ito sa pag-process namin na hindi kami gumamit ng lawyer at nag-focus lang po kami sa dalawa ng aking asawa na kami lang talaga na wala kaming tinatanungan kundi nag-focus lang talaga at nagbabasa sa Google at nanonood ng lawyer sa YouTube kung ano ba talaga yung pag-process, yung mga ganyan, lalo pagdating sa tourist na pumasok ako dito. Kung po yung sabi nila ay illegal ba daw talaga, illegal o legal ba talaga ang pumasok dito sa Amerika na nag-tourist ka. Kung basahin po natin sa Google ay hindi po illegal kundi legal. Kasi nga dumadaan po tayo ng pagpa-process. Hindi po basta-basta ang pagpa-process dito sa Amerika pagdating sa petitioner. Ang importante po, yung petitioner natin ay kailangan po ay complete po tayo at saka sapat ang kinikita at saka nagbabayad ng tax. Kasi yun po ang pinaka-importante talaga sa document namin na pinapasa. 5 ay 6 yata yun. Parang 5 yung I-130, I-130A. Tapos I-864, I-765 at saka I-485, mga ganon. So doon kami nag-focus kung ano ba talaga yung mga kailangan. Pero kung yung sa mga hinihingi ng doon sa nakalagay doon sa application, so kung kaya i-provide ng asawa ko, sasagutan talaga ng tama. Kasi yung kailangan ng USCIS ay awa ng Diyos, mayroon naman yung asawa ko. Kaya ito na nga po yung resulta. Nakatanggap ako ng 5 envelope sa 1 month and 11 days lang. Kaya pinaka-happy na ito na natanggap ko. At siyempre, alam mo yung excited ako mag-check ng mail ba kasi I know na mayroon naman akong hihintayin. Kaya ngayon ito na yung natatanggap ko. Kaya sa mga gustong kagaya sa ginagawa ko, make sure tatanungin nyo po muna ang inyong mga jowa o ano kung kumpleto ba, kasi ang importante po talaga bago natin pasukin ang ganitong sitwasyon kagaya ko. Pero hindi naman po ako first time na pumasok ako dito sa Amerika, dahil nga po pumasok ako dito sa Amerika ay 2018 dahil yung na-approve ako bilang OFW sa Hong Kong ay nag-apply ako ng tourist visa ay 12 days lang, 12 days. So wala akong ginamit na agent kundi kami lang din ng aking ex-jowa, tapos fiancé ko, asawa ko na ngayon. Ganun. So ngayon, i-share ko lang yung experience ko when I came here in the US. This is my costume for yung US Custom Boarding Protection. Kung saan ako pumasok dito sa Amerika, kung saan ako nag-arrival. So makikita dito lahat ng record ko. Ito yung mga record ko na pumasok ako sa Amerika. So nakikita dito yung arrival ko or departure, yung ganyan. So ito din yung pinaka-importante ito yung pinaka-importante na I-94. So ito yung record natin pag pumasok tayo sa Amerika, ay pinaka-importante din po. So ibig sabihin dumating tayo sa Amerika ay meron tayong record sa custom sa mga airport nila. So ibig sabihin pumasok tayo dito na meron tayong record na ganito, yung ganyan. So
Hindi naman ako kinabahan kasi hindi ko naman din ito first time. Kasi nung 2018, 2019 at saka 2023. Yung 2023 at i-share ko na rin yung experience ko for interview sa San Francisco, California. Kasi doon ako naglanding international. So, i-share ko lang yung experience ko sa interview ko sa Immigration Airport. So, ibig sabihin, kahit na-approve na po tayo sa ibang bansa kung saan tayo nag-apply, mayroon pa rin tayong another interview, kaya kailangan lahat ng information natin bago tayo pumasok dito sa Amerika, at saka information dito sa address, at saka information talaga ay dapat po parehas. Kung sino ba yung taong pupuntahan natin, yung ganon. So, ang tinatanong ng officer sa akin, what is the purpose why you are here? Sabi ko, vacationing, sir. Tapos, who is that person invited you? That is my boyfriend, sir. Why your boyfriend is not traveling in the Philippines? Ginanon ako. Tapos, sabi ko, already busy in the Philippines, sir. But this time, I came back again to visit. But I came here 2 times. Ganon ang sabi ko. Tapos, ang tanong din ng officer, anong trabaho ko? Di sabi ko, I am a nanny, I am a domestic helper. Gaano ka na katagal? 14 years. Tapos sabi pa niya, yun nga, kay boyfriend ko, kung sino yung nag-invite sa akin. Tapos sabi ko, boyfriend ko, how long do your relationship? Tapos sabi ko, 9 years. Sir, tapos sabi pa niya ay what kind of job? Ano daw job ng aking asawa? So, sinagot ko din kung ano yung job ng aking asawa kasi alam ko naman kung anong job. What kind of job? So, alam ko din yung sagot, anong tanong niya, natama ko din yung sagot kasi alam ko naman siyempre sa tagal ba namin ng relasyon, kailangan alamin ko din ang buhay niya. Kaya, siyempre, lahat ng information niya sinabi sa akin kasi just in case na magtanong ang officer, so mayroon talaga akong isagot. So, ibig sabihin, kung sino talaga yung taong nag-invite sa atin, dapat alam po natin ang mga isasagot. Kasi hindi lang tayo na first time na i-experience na interviewin tayo sa kung saan tayo nag-apply, isipin natin, oh, I have already multiple visa, I'm not worried about that. Pero pagdating po talaga dito ay sa immigration, mayroon po talagang interview. Kaya kailangan po magiging matalino tayo pagdating sa ganyan. Kailangan po masagot. Pero hindi naman po ibig sabihin na parang kabahan ka. Ako naman kasi parang nasanay na ako sa travel. Yung parang hindi ako, relax lang ako. Kung ano yung ginawa ko for dati, kung ano yung nag-apply ako bilang isang tourist at na-approve ako, parang relax lang ako, confident lang ako. Yung alam mo yung kasi wala ka namang gagawin kumbaga ganon. So, magiging confident ka lang, magiging relax ka lang. Kung ano yung, kasi the more na parang kabahan ka, so parang may something kang tinatago, kumbaga ganon, dapat relax ka lang, kumbaga ganon dapat. So, ako naman wala akong problema kasi parang nasanay na nga ako kasi yung asawa ko, as in, nagpapaturo din ako na interviewin ako na, kasi nga, gusto ko lang i-share na proud ako bilang isang domestic helper sa Hong Kong for 14 years. Pero proud din ako na elementary yung natapos ko na grade 6. Pero hindi naman hadlang na hindi mo marating ang itong bansa na to kahit wala tayong pinag-aralan. Kaya sa mga kagaya ko na hindi nakapagtapos ay huwag kayong mag-alala, siguro hindi pa ngayon, siguro sa susunod ay darating din kayo dyan, kagaya ko. Proud ako na elementary graduate, pero hindi ako nawalaan ng pag-asa, pero I expecting talaga na sa Pilipinas kami mag-move, kasi yun naman talagang usapan namin, pero dito pala ay kasi yung asawa ko kasi ay na-promote sa kanyang trabaho, kaya naisip niya na dito na lang muna kami. Pero yun nga, 2 buwan kaming nag-iisip bago kami nagpa-process. Make sure kasi nga hindi magkamali at saka dahil nga hindi kami dumaan ng lawyer, so kailangan pag-aralan mo ng mabuti kung kompleto ba talaga siya, kung ano ba talaga yung mga kailangan para sa pag-apply
for me at saka sa petition niya. Kaya yun lang po, at saka pinaka-importante po talaga yung I-94 kung saan ako dumaan ng mga airport dito sa Amerika. Kaya ito yung record ko, at not only first time pero third time ko nang pumasok dito sa Amerika. Kaya siguro wala na akong magiging problema pagdating sa mga document ko, dahil ito na yung pinaka-importante ay medical. Kaya wait lang. Kaya siguro wala nang kailangan, pero siyempre, pero pag medical kasi parang nagiging close na yun. Pero I'm not worried kung mayroon mang hingiin, kasi nga napasa naman namin. Kasi kung mayroon namang problema ay hindi ka naman padalhan ng mga good information pagdating sa process. Kung baga, magsisin lang sila ng send request. For example, kung mayroon silang kailangan, like biometric, so magpapadala yan sila. So ngayon, nga nag-send request sila ng medical. So mostly naman talaga, lahat naman ng pumasok dito sa mga K1 at saka sa mga spouse, at lalo na ako kasi nag-direct ako. So bali, hindi ako nag-K1 sa Pilipinas or Hong Kong. Nagme-medical din sila. Pero sa experience ko din dito ay dahil nga nag-direct kami at spouse for adjustment status ang nang inaplayan namin, kaya nag-direct kami. So kailangan ko din talaga ng medical para ibig sabihin makikita ba yung aking kalusugan, kung healthy ba ako. Kaya ngayon kinunan ako ng blood test, pero I'm good. Pero yun, pag iganon ko yung yung aking baraso, medyo ngalay-ngalay na, dahil nga siyempre yung experience din natin sa Hong Kong for vaccine, siyempre kahit sabing kaliwa, mga ngalay naman talaga. Pero siyempre ito ba naman 4, 2 at saka 2, siyempre parang ganun. Pero ngayon kasi parang nasa 2 hours lang nakalipas, kaya gumawa ako ng video while I'm boring. So nagpaparelax lang ako dito sa aking opisina, at gusto ko lang i-share. And this is my husband and I. Yan. Yan, dito sa akin. And of course, and this is the family for my witness and my husband family. And of course, I'm so proud because in his family is very nice to me. And I don't have any problem about my husband family. And of course, to my husband also is very nice. And for 10 years this coming, so I think I don't have any problem about my document. And thank you Lord, because finally I am done for medical examination, and I'm waiting after 1 week if I don't have any problem. If have a problem, I need X-ray. But today I'm not X-ray today, because is important is blood test. So check lahat. So makikita na doon kung ano ba yung sakit ko or anong problema. So after 1 week, babalik kami doon, and kung walang problema, isisend na namin doon sa USCIS, and after that, I'm waiting what is the next receipt. Kaya yun lang po, at I miss you Hong Kong, and I'm already for good in Hong Kong for 6 months ago now. 6 months ago, so I'm here in America in 6 months already. It's very fast. And very fast, and thanks God, it's only 1 month and 11 days is my process, and already received for my 5 envelope in here. So, and thanks God, and of course I want to say thank you to my husband, because he told me I am the wife is good team. Sabi niyang ganyan. Siyempre, I'm so proud also, kasi nga nag-focus kaming dalawa. So mahilig na ako magbasa sa Google kung ano ba talaga yung mga kailangan. And of course, I'm watching the lawyer, what is the needed for my own process without lawyer. So that's why I'm here, and I already received, and good news, dahil nga medical ko na. Kaya sa mga nag-apply, kaya kung baguhan na po kayo sa channel ko, please subscribe my channel and click the button para pagkaroon kayo ng notification, para kung sa sunod apply ko, mayroon po akong isi-share, but this time, ito yung isi-share ko. Ito lang yung isi-share ko kasi long time ago, kasi parang nagiging busy ako, kaya gusto ko lang pong nag-focus. Kaya ito lang muna, kaya
Kung bago lang po kayo sa channel ko, don't forget to click para matagdagan po ang aking subscriber. Pero it's up po natin kung gusto po natin i-like, mga ganun po. Pero pray po kayong mag-comment at magtanong para magbibigay po ako ng information about paano ba ako pumasok dito sa Amerika bilang isang tourist at nagpakasal dito sa Amerika bilang isang tourist at paano ba ako nag-apply without lawyer. Kaya yun ang ating magandang i-comment kung mayroon po kayong ganyang gustong alamin. Kaya, yun lang po muna. Bye for 30 minutes.